sapagkat bumabagsak ang kanyang rating. Kailangan makakuha siya ng boto. Dahil nga sa kanyang mga patumpik-tumpik o pabago-bago at pag mamangka sa dalawang ilog, nasira siya doon. Kaya bumagsak ang kanyang rating. Kailangan bumawi. So, nagpa-imbestiga siya at doon siya nagpapapel para makakuha niya ang boto. Hopefully, sa kanyang pananaw, makabawi siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Binabati ko ang ating mga kababayan ng isang makabuluhang araw ng mga manggagawa. Ngayong araw na ito, tayo ay nagbibigay-pugay sa lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy na nagsusumikap para sa ikauunlad ng kani-kanilang buhay, pamilya at komunidad. Ako ay sumasaludo sa inyong katatagan, talino at kasipagan na inyong ipinapakita sa inyong kani-kaniyang sektor sa loob man o sa labas ng bansa. Ating ipagdiwang ang tagumpay ng bawat overseas Filipino worker, medical at security frontliner, community worker, guro, at lahat ng nagtatrabaho sa pampubliko at pribadong sektor ng lipunan. Anumang hamon ang ating kinakaharap sa kasalukuyan, naway manatili tayong matatag, matyaga at mapagpursige sa ating nagkakaisang hangarin para sa tunay na kaunlaran at makabuluhang pagbabago sa ating bansa. Isang mapagpalang pagdiriwang ng araw ng manggagawa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. Ayan po, Attorney Sal, ano po masabi niyo dito at ang inyong pahayag na rin po para sa araw ng mga manggagawa? Well, alam po ninyo, taon-taon tayo nagdiriwang ng paggawa ng Labor Day. Pero kung mapapansin nyo, wala pa yatang taon na nagdiwang na hindi nagre-reklamo ng paggawa. Kapagkat ang kanilang pangangailangan ay hindi talaga natutugunan. At ang dahilan dito, kasi ang mga pagtugon ay puro palliatives, parang band-aid. Ang katotohanan niyan, kung gusto natin mayangat ang mga manggagawa, ay kailangan unang-una, yung palagi kong sinasabing, educate mo natin, pag-aralan natin ng formal lahat ng Pilipino upang yung mga Pilipino sila'y nakatapos, sila ang papaunlad sa ating bansa. At yung mga, kasi hindi naman lahat pwedeng maging professional. Merong kanya-kanyang kakayahan. Yung mga hindi pa pwedeng maging doktor, gado, nurse, accountant, engineer, ano pang mga profesyon. Sila ang magiging tinatawag na labor force. Pero ang problema, yung batas natin, hindi tumutugon. Yun na lang contractualization na tinatawag. Ngayon, hindi na papatupad ng tama yan. Pangalawa, marami sa ating mga as a workforce, walang trabaho, simply because yung iba nga sa kanila, ay kulang ang aral dun sa mga dapat nilang pasukan. Yung iba naman, talagang walang aral. Yung iba na meron, walang mapaglagyan dahil walang trabaho pwede. Bakit? Kulang tayo sa mga pabrika. Walang mga faktorya
na pwedeng, gaya sa China, billion lang, billion tao, pero lahat sila, may, or majority of them. Yun ang kulang sa atin. Kaya, sana dumating ang panahon na yung mga namumuno sa atin, tingnan nila ang pinaka-ugat ng problema ng bansa nito. At number one, yun na nga, yung edukasyon. Edukasyon ng lahat ng Pilipino. Papasok na dyan yung pagpapaunlad ng ating bansa sa pamamagitan ng distribution ng kayamanan ng bansa. Marami pa rin ang wala. Ang pagpasok ng mga foreign investors na nahihirapan tayo, hindi dahil hindi po pwede pumasok kasi pinahihirapan natin. Ang dami tayong mga requirements. Yan ang nire-reklamo ng mga malibang pa sa korupsyon. Marami pa tayong mga requirements bago sila trabaho dito. Pangalawa, yung infrastructure natin. Kasi kung magtatayo sila ng mga kumpanya dito at maglilikha ng mga produkto, ay kailangan yung infrastructure mo sapat. Kailangan yung mga roads, bridges natin. Dapat yan magaganda, kumpleto. Kasi kung sila may mga factory sa ibang lugar, pwede pumapunta rito sa Manila, masikip na sa ibang lugar. Siyempre, ilalabas mo yan. Pero pag infrastructure mo papuwenta, hindi talaga sila may inganyo dito. Pag bibigay ng mga incentive, pag-buwit na. Kaya wala. Kaya every year, ganyan talaga yung celebration natin. Reklamo ng reklamo. Hindi naman talaga matatapos. At hindi mo babaguhin ang sistemang pang-ekonomiya at taas dito sa atin. Binatikos ni Attorney Panelo si Pangulong BBM dahil sa kanyang pagkontra sa investigasyon sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte na pinangunahan ni Senadora Amy Marcos sa Senado. Alamin natin ang buong detalye sa balita ni Prince Tripoli. Yung pagtanggi ni Pangulong Marcos Jr. sa payag ng kanyang kapatid, natural lang yun. Talaga namang umuho siya. Ito ang komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginagawang Senate investigation sa ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pilitang pagdala sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands nang walang pahintulot. Para kay Panelo, wala na raw makukuha na bagong impormasyon sa mga ginagawang pagdinig sa Senado ngayon na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Lahat na natuklasan doon alam na ng lahat. Pinag-aara, sinasabi lang, ano ba? Illegal? Dati namang illegal lahat. Kaya madami nang nagsabi niyan. Programa natin, programa ng iba. Naniniwala rin si Panelo na may halong politika ang motibo ni Amy Marcos sa pagsasagawa ng nasabing investigasyon. Sapagkat bumabagsak ang kanyang rating, kailangan makakuha siya ng boto. Dahil nga sa kanyang mga patumpik-tumpik o pabago-bago at pag mamangka sa dalawang ilog, nasira siya doon. Kaya bumagsak ang kanyang rating. Kailangan bumawi. So, nagpa-imbestiga siya at doon siya nagpapapel para makakuha niya ang boto. Hopefully, sa kanyang pananaw, makabawi siya. Kunestyon din ni Panelo ang mga naging hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na nagresulta sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte. Muli niyang binigyang diin na ang pagsuko ng isang mamamayang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan ay wala na raw sa interes ng publiko sapagkat mayroon namang malusog na sistemang legal ang bansa. Sa ngayon na nanatiling mainit ang usapin sa pag-aresto kay Duterte at tila hindi pa nagtatapos ang isyu dito. Pero para sa ilan, maaaring isa lamang itong larong pampolitika. Pero para sa mga tunay na nagmamalasakit sa bayan, ito ay usapin ng prinsipyo at hustisya. Para sa Diyos at Pilipinas Kumala, Carla Abellana, SMNI News. And po, Attorney Sal, ano pong masasabi niyo dito sa inyong naging pahayag din po? Unang-una, mali yata ang pagkagawa ng istorya. Hindi ko kinontra
ang pagkontra ni PBBM sa mga sinabi ni Amy Marcos. Ang sinabi ko, hindi katakataka, it's not surprising na kinokontra niya yung ginawang investigasyon. Yun ang sinabi ko, hindi ko kinontra. ang observation ko, it's not surprising na kukontrahin niya. Pangalawa, ang kinontra ko talaga ay yung mga kadahilanan na ibinibigay ni Amy Marcos kung bakit siya nag-iimbestiga. Na di umano, kailangan malaman ang katotohanan sa likod. Dati na natin alam yun. Kaya sinasabi ko, hindi yan ang dahilan. Kasi kung tutuklasin mo, kung illegal, dati nang illegal eh. Harap-harapan yung ginawa. Sa harap ng buong mundo, illegal yung ginawa. So ano pang tutuklasin mo? Kasi sasabihin mo na, natuklasan namin na politika pala, Jesus Maria Josep. Matagal na natin sinasabi. Ilang buwan na natin, wala pang nagsasalita ng politika. Sinabi na natin ang sambuatan ng kaliwa at saka ng pamalaan para sirain itong mag-ama. Dahil ang target nila 2028. Hindi yun talaga ang dahilan. Ang dahilan, bumagsak siya sa rating niya. Hindi na siya nakapasok sa winning circle. Kaya kailangan bumangon. Kaya kailangan niya si Inday Sara, kailangan niya ng investigasyon para lumabas. Marami namang nabola. Pero merong mga ayaw sa kanya na, sige na, bubutuhan na lang natin. Kasi gumawa ng investigation at saka endorse. Meron nga yung isang abogado dyan Ayaw yun kay Amy Marcos, pero dahil nag-endorse ni Inday, bubutuhan niya. Yun isang gunggong na katwiran yun. Kung ayaw mo sa tao, meron kang panukatan ng nilabag nito. Kahit sino mag-endorse, kahit anghel, hindi mo ibuboto yun. Pag ginawa mo yun, ibig sabihin nagsisip-sip ka lang, publisidad lang ang hanap mo. Yun ang hindi ko kinontra. Kung hindi nagsalita ako na hindi katakataka kung bakit ko kontrahin niya. Kung kontrahin niya, siyempre, sapagkat yung kapatid niya, inaapusahan siya. O kaya, siyempre, alam ka namang pumayag siya. Kaya yung pagkagawa ng istorya, mali. Yan, malinaw, Atty. Sal, hindi kinontra. Katakataka ang naging pahayag ni attorney sa naging hakbang ng iilan sa ating mga politiko. Yan, napakalinaw, attorney. Yes. Tama, hindi katakataka, not surprising. Yan, not surprising. PBBM yung kapatid niya. Ayan, malinaw, Atty. Sal.